Siya sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna ang tao sa taong sa taong sa taong ito hanggang sa aking mahukayan. At sabi nito na mapalibot at malagyan ng pataba. At nais niya na hindi mo na ngayon tutuloy. At ito ang pag-asa sa ating mga buhay na nagpapasalamat tayo sa Ebanghelyo na dumating sa ating mga buhay na hindi nais ng ating Panginoon na masumpungan tayo na walang bunga, kundi nais niya na magkaroon tayo ng mabuting bunga. At ito ang nakita ko kay Mami na nasa kanya ang mabuting bunga ng Espiritu sa kanyang buhay. Sa panahon na pumaroon kami sa kanila, nag-gospel kami doon at nakita ko na kahit nahirapan siya, kaunti na ang kanyang kinain, ngunit wala siyang sinabi na nahirapan siya, kundi nakita ko ang mabuting bunga ng Espiritu sa kanyang buhay, ang pag-ibig. At dahil may pag-ibig siya, nagtiis siya, at palagi niya sinabi na gusto niya, nais niya ang lumakad sa makipot na daan na patungo sa kaligtasan, na doon ang makipot na daan na kailangan may pagtitiis tayo. At nagpapasalamat ako sa kanyang buhay na kahit kaunti lang ang kanyang panahon, ngunit nagpapasalamat tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos at kahabagan sa kanyang buhay, na kahit narinig ko ang kanyang buhay noon, ngunit binago ng Diyos ang kanyang buhay. At nakikita natin ngayon na natapos na ang kanyang buhay, iisa lang ang buhay natin. At nakita ko na may kapayapaan sa kanyang buhay, bunga ng mabuting Espiritu. At may pagpipigil siya sa panahon na binihisan siya. Nakita ko na masakit talaga isipin ang may bedsore. Ngunit napaiyak ako, pero hindi siya nagreklamo. Tiniis niya ang lahat ng kanyang karanasan dito sa sanlibutan na ito, ngunit may pag-asa siya sa kabilang buhay. At nais ko rin sa aking buhay na gamitin ang ating buhay kahit kaunti lang ang ating makakaya, na maglingkod, na magtapat. Katulad ni Mami na nakikita na naglilingkod siya na matapat hanggang kanyang hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Sana ito ang naisin natin na magsisikap tayo na magtatagumpay hanggang sa wakas, na maglingkod tayo na matapat araw-araw. Nais ko rin na palagi na ang kalooban ng Diyos ang mangyari araw-araw sa pangalan ni Jesus, upang palagi ang banal na Espiritu manahan at makita ang mabuting bunga sa pangalan ni Jesus. Awitin pa natin ang numero 16 bago magsalita si Ate Aracel, number 60. Gawain ng Diyos na iligtas ang bawat sasala niya't maling landas. Ito ang kanyang alok, walang iba, na si Kristo sa buhay niya'y makita. Ito ang pagliligtas ng Diyos, na sa'yo'y mananalig.
naman si Jesus. Siyang Panginoon ay ihayag sa buong buhay mo ng maliwanag. Mga buhay nila'y pinagkahambing sa watsong asang langit na iskamting. Ngunit buhay na di binago ng Diyos. Walang pag-asang manahan kay Jesus. Ito ang pagliligtas ng Diyos. Nasa'yo'y manahan si Jesus. Siyang Panginoon ay ihayag sa buong buhay mo ng maliwanag. Kaibigan kong tapat ang nauso mo, Kristo'y gawing Panginoon at sundin mo. Huwag matakot, ihayag ang ngalan niya. Lakas sa iyo kung susuko ka. Ito ang pagliligtas ng Diyos. Nasa'yo'y manahan si Jesus. Siyang Panginoon ay ihayag sa buong buhay mo ng maliwanag. Nagpapasalamat ako ng lubos, kami ni Eva, na meron kaming bahagi sa serbisyo na ito. Ang hindi ko malilimutan kay Mami noong tumulong kami ng isang beses sa gospel meeting. At kasi sabi nila na kung si Mami na uupo sa meeting, malimit na inaantok siya. So, ang ginawa ko, sinikap ko na ang aking bahagi ay laging may tanong. At bawat tanong, talagang totoo ang kanyang sagot. Tama. At palagi niyang sinabi na si Jesus ang daan, ang makipot na daan na patungo sa kaligtasan. At talagang nagpapasalamat kami dahil maliwanag sa Kanya na walang ibang pag-asa kundi si Jesus. At nasa sa aking pag-iisip ang bersikulo na sinabi sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 8, maigi ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula niyaon. Naalala ko noong isang beses, meron akong ginagawang quilt at sabi ng aking kasama ng inumpisahan ko, sabi niya, ano ba naman yan? Ang gulo-gulo, ang pangit naman. Sabi ko, ate, maghintay ka at makikita mo na maganda ito kung matapos. So, parang wala siyang ganang tumingin habang ginagawa ko. Ngunit nang aking matapos, sabi niya, uy, ang ganda! Alam nyo, gaya ng sinabi dito, maigi ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula. Kung nabasa ninyo itong binigay nila na ginawa nila tungkol kay Mami, maaring sabihin na hindi maganda ang pasimula. Ngunit ang wakas napakaganda. Bakit? Dahil sa nag-umpisa ang Diyos sa gawas ng kanyang
nag-umpisa ang Diyos ng kanyang gawa sa kanyang buhay. Nang dumating ang panahon na naupo talaga siya sa mga gospel meeting, ay naunawaan niya na walang ibang daan na patungo sa kaligtasan. At anumang bagay sa sanlibutan na ito ay lilipas, at walang anumang bagay sa sanlibutan na ito na magbibigay ng tunay na kagalakan sa puso ng isang tao na humahanap ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. At tuwing kaming dadalaw kay Mami, sasabihin niya, "Come back." At masaya siya. Laging sasabihin niya, si Jesus ang daan. Siya ang makipot na daan na patungo sa kaligtasan. Sa makipot na daan, kailangan ng pagtitiis. Ngunit kagaya ng narinig natin sa aking kasama, wala siyang reklamo. Na hindi kagaya nung araw na marami siyang mga reklamo. Ngunit dahil sa gawa ng Diyos sa kanyang buhay, maigi ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula noon. At maaari na kong sabihin na nasa ating harapan ngayon ang isang finished product ng ating Panginoon. Napakagandang makita ang buhay na binago ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. At ang isang buhay na binago ng Panginoon, mapapasa kanya ang kagalakan, ang tunay na kasiyahan, ang pagtitiis, kumpleto. At maaari kong sabihin na yaon ang nakita natin sa huling araw ng buhay ni Mami. At gusto ko rin para sa aking bahagi, sa aking buhay, na maaring sabihin na mas maigi ang katapusan kaysa pasimula sa pangalan ni Jesus. Ulitin pa natin ang numero 214, 214. Sa panahong madilim Lapit ang Diyos upang magbigay payo o halin ng lubos. Tayo'y linabas sa kapapagalan niya. Tumatalis paglalo, pagkikisama niya. Huwag tayong Takot sa kinabukasan. pag-ibig ang nagbadag bawat karanasan. Sa pagsampalataya, kami kamataya.
habang nag-iisip ako tungkol sa ating serbisyo sa kamatayan ni Nanay Josie, ang bersikulo na sumagi sa aking pag-iisip, itong mababasa natin sa ikalawang taga-Korinto Kapitulo 5 at versikulo 17, na sinabi dito, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Ditong mga nakaraang araw, pagkatapos na nagpasya si nanay, at sa tuwing panahon na pinag-uusapan namin tungkol sa kanyang buhay, wala kaming ibang pinag-uusapan kundi ang pagbabago na naganap sa kanyang buhay. Na kung papaano na gumawa ang Diyos sa kanyang buhay at ginawa niya ang malaking pagbabago sa buhay ni nanay. Siya ay isang bagong nilalang. Ngunit kagaya ng mababasa natin na mayroong dahilan kung bakit naging ganoon ang kanyang buhay, at sinabi dito, kung ang sino man ay na kay Kristo. Iyon ang sikreto ng bagong buhay sa harapan ng Panginoon. Itong pagbabago na narinig natin sa buhay ni nanay, kahit ang kanyang mga anak, ang mga tao na malapit sa kanya, namangha sila sa pagbabago na naganap sa kanyang buhay. Iyon ay hindi dahil sa kanyang sariling pagsisikap na nabago ang kanyang espiritu, kundi dahil sa mayroong Kristo na nananahan sa loob ng kanyang puso. Kagaya ng awit na inawit natin, ang mga buhay na hindi binago ng Diyos ay walang pag-asang manahan kay Jesus. At nagpapasalamat tayo dahil sa nakita natin muli ang katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos na nagpapabago sa buhay ng isang tao. Habang iniisip ko tungkol sa pagbabago na ito, iniisip ko yung isang bersikulo, talinghaga na binanggit ng ating Panginoon, Mateo Kapitulo 13 at versikulo 33. Sinalitan niya sa kanila ang ibang talinghaga, ang kaharian ng langit ay tulad sa libadura na kinuha ng isang babae at itinago niya sa 3 takal na harina hanggang sa ito'y nalibadurahang lahat. Ang libadura na iyon na tahimik na gumagawa, at iyong 3 takal ng harina, noong inihalo ang libadura na iyon, nagbago ang kalagayan ng 3 takal na harina. At ito ang larawan ng gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sa ibang pagkasalin, sinabi na ang libadura na iyon ay inihalo sa 3 takal na harina. Dito, sinabi dito, itinago sa 3 takal na harina. Ngunit nalalaman natin kung inihalo natin ang isang bagay, yaon ay nagiging kabahagi ng bagay na yaon kung saan natin inihalo ang bagay na yaon, di ba? Inihalo ang libadura sa 3 takal na harina at naging kabahagi ng masa na yaon ang libadura. At ganoon din naman ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Nais ng Diyos na kagaya ng libadura na maihalo ito sa ating 3 takal na harina, at nais ng Diyos
na maging kabahagi ito ng ating mga buhay. Sa pagbabago ng buhay ni nanay, napansin ng mga tao na malapit sa kanya na nagbago ang kanyang espiritu. Iyon ang isa sa 3 takal na harina. Nagbago ang kanyang paraan ng pagsasalita. Iyon din ang isa pa sa 3 takal na harina at kahit ang kanyang mga gawa. Ang ating espiritu at ang ating mga gawa at ang ating mga salita, yaon ang kahalintulad ng 3 takal na harina na kung magiging kabahagi ng ating mga buhay ang salita ng Diyos, ito ang tutulong sa atin upang maaaring baguhin ng Diyos ang ating mga buhay. Nagpapasalamat tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na nagpapabago sa ating mga buhay. Sa panahon na nangaral ang ating Panginoong Hesus, maraming mga tao na nakarinig ng kanyang mga salita, nakita nila ang Panginoon ng mukhaan, ngunit walang kapangyarihan ang mga salita na yaon na kanilang narinig na nagpabago sa kanilang mga buhay. Ano ang dahilan? Dahil sa hindi nila hinayaan na ang libadura na yaon ay magiging maihalo sa kanilang mga buhay. Magiging kabahagi ng kanilang mga buhay. At gusto kong basahin ang ilang mga bersikulo ng mga tao na ito. Mababasa natin sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 3. At gustong-gusto kong pansinin ang pagkakaayos ng salita na ginamit dito, itong pangalan ng mga tao. Sabi niya, nang 15 taon na nga ang paghahari ni Tiberio Cesar, na nooy gobernador sa Judea si Poncio Pilato, at tetrarka sa Galilea si Herodes, at ang kanyang kapatid na si Felipe ay tetrarka sa lalawigan ng Iturea at Traconite, at si Lisanias ay tetrarka sa Abilinia. Ng kasalukuyang mga pangulong saserdote, si Anas at si Caifas, ay dumating ang salita ng Diyos kay Juan na anak ni Zacarias sa ilang. Napansin niyo ang pagkakaayos ng mga pangalan na binanggit dito? Versikulo 1, binanggit ang tungkol sa pangalan ng hari, si Tiberio Cesar. At binanggit dito ang tungkol sa pangalan ni Poncio Pilato, at binanggit dito ang pangalan ni Herodes at ni Felipe, at ang mga pangulong saserdote na si Anas at si Caifas. Nakilala nila ang ating Panginoong Hesus. Narinig nila ang kanyang tinig. Itong si Pilato, nakaharap niya ng mukhaan ang ating Panginoon. Ngunit ang salita ng Panginoon, walang anumang kapangyarihan na nagpabago sa buhay ng mga tao na ito. Ngunit gustong-gusto ko itong sinabi sa katapusan ng versikulo 2. Ngunit dumating ang salita ng Diyos kay Juan na anak ni Zacarias sa ilang. Itong tao na ito na nagsabi, mababasa natin sa 1 Kapitulo 3, versikulo 30, sabi niya na ang Panginoon ay kinakailangang dumakila, ngunit ako ay kinakailangang magpakababa. Itong tao na ito na mayroong pagpapakababa sa harapan ng Panginoon, siya ang mayroong dakilang pagbabago sa kanyang buhay, na itong mga tao na ito, nalalaman natin na itong libadura, kung gagawa tayo ng tinapay, hindi natin ihahalo ang libadura sa mga butil ng trigo, hindi ba? O kaya hindi natin ihahalo ang libadura sa mga butil ng bigas. Ano ang sinabi dito? Inihalo ang libadura sa 3 takal na harina.
Ibig sabihin na yaong mga butil na yaon, kinakailangan muna na mapaliit sila sa kanilang mga sarili. Kinakailangan magiling bago mayroong kapangyarihan ang libadura na magpapabago doon. At ganoon din naman sa ating mga buhay. Itong mga tao na binanggit dito, mga malalaki at mga matataas na mga tao, walang pagpapakababa sa harapan ng Panginoon at walang kapangyarihan ang libadura na yaon na nagpabago sa kanilang tatlong takal na hari. Ngunit nakita natin sa buhay ni Nanay Josie ang dakilang pagbabago, ang walang pag-aalinlangan na nagkaroon siya ng pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. At sana tulungan tayo ng Panginoon na ganoon din naman ang maaaring gawin ng Diyos sa ating mga buhay, na kung mayroon tayong pagpapakababa sa Kanyang harapan, mayroong kapangyarihan ang Kanyang salita upang baguhin niya ang ating mga buhay. Ang isang bagay na nabago sa buhay ni Nanay, kagaya ng ating narinig, na lagi binabanggit niya ang tungkol sa makipot na daan. Ang isang bagay na binago ng Diyos sa buhay ni Nanay ay ang daan na Kanyang nilalakaran. At nagpapasalamat tayo na ito rin naman ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, sapagkat nalalaman natin na maliban na baguhin ng Diyos ang daan na ating nilalakaran, ang daan na yaon ay papunta sa kapahamakan. Ngunit nagpapasalamat tayo na binago ng Diyos ang daan na ating nilalakaran, at ang daan na yaon, kagaya ng mababasa natin, ito ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Mayroong isang tao na naglalakbay siya sa daan. Mababasa natin ito sa Lucas Kapitulo 10. Sabi dito sa versikulo 30, isang tao ay bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem, at siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y umampas at nagsialis, na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote, at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon ding paraan, ang isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon, ay nakita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya, at nang siya'y makita niya ay nagdalang habag at lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at ng alak, at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan, at siya ay inalagaan. At nang kinabukasan dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan, at sinabi niya, alagaan mo siya, at ang anumang mabuhol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbalik ko. Itong tao na ito, naglalakbay siya sa palusong na daan. Galing siya doon sa Jerusalem at siya ay pumaparoon doon sa Jericho. At ang Jerusalem, ito ay isang syudad na matatagpuan doon sa ibabaw ng bundok. Ang Jericho, ito ang syudad na matatagpuan doon sa baba. Naglalakbay ng palusong ang tao na ito. At maaari nating sabihin na ang mga tao na sumusunod sa kanilang sariling layunin, sariling daan, sariling pag-iisip, ay naglalakbay sa daan na palusong. At habang siya ay naglalakbay doon sa daan na pababa,
mayroong mga tulisan at sinamsaman siya at hinampas siya at nagsialis at iniwan siya na halos patay na. Nagkataong bumababa doon ang isang saserdote. Ngunit kagaya ng sinabi dito, nang makita siya ay dumaan siya sa kabilang tabi. At ganoon din ang isang Levita, nang dumating siya sa dakong yaon, nang makita siya ay dumaan siya sa kabilang tabi. Umiwas sila. Itong tao na ito na nakakita doon sa taong halos patay na, isang saserdote, relihiyosong tao, at ganoon din itong Levita na ito. Ngunit kagaya ng sinabi dito, pumaroon sila doon sa kabilang tabi. Mayroong isa na nagsabi na itong tao na ito, baka sakali na nakita nila siya doon sa templo, nakita ng saserdote at nakita ng Levita ang tao na ito, na lagi na pumaparoon at naghahandog siya ng mga handog alang-alang sa kanyang kasalanan. At lagi siyang bumabalik doon at nakikita nila, dito na naman itong tao na nakagawa ulit ng kasalanan. At siguro sinabi nila sa kanilang sarili, walang pag-asa sa tao na ito. At noong nakita nila ang tao na yaon na halos patay na, ay umiwas sila at pumaroon sila doon sa kabilang tabi. Kung minsan nakikita natin ang buhay ng mga tao na malayong malayo sa Diyos, ang ating pag-iisip, walang pag-asa para sa Kanya. At siguro maaaring sabihin din, kung kilala natin si nanay sa dating pamumuhay niya, ang maaari din nating sabihin, siguro walang pag-asa na matulungan ang tao na ito. Ngunit gustong-gusto ko itong ginawa ng Samaritano na yaon. Sinabi dito, sa kanyang paglalakbay ay dumating siya sa kinaroroonan niya. Gustong-gusto ko ang salita na yaon. Dumating siya sa kinaroroonan niya. Nakita niya ang tao na yaon na nandoon na nakahandusay na halos patay na. Ngunit dumating siya sa kinaroroonan niya. Sa halip na umiwas siya at pumaroon siya doon sa kabilang tabi, dumating siya sa kinaroroonan niya. At hindi ba nagpapasalamat tayo na kahit na sa panahon na tayo ay nasa kadiliman, dumating ang Panginoon kung saan tayo naroroon. Noong panahon na tayo ay nasa ilalim ng kasalanan, dumating ang Panginoon sa ating kinaroroonan. Noong wala pa tayong pagkaunawa tungkol sa daan ng katwiran, dumating siya sa kinaroroonan natin. At noong panahon na malayong malayo tayo sa Diyos at walang pagkatakot sa Kanya, dumating siya sa kinaroroonan natin. Nakita ng Diyos ang kalagayan ni nanay noon at dumating siya sa kinaroroonan niya. Hindi ba nagpapasalamat tayo na ito ang larawan ng pag-ibig at dakilang pagmamalasakit ng Diyos sa atin, na dumating siya sa kinaroroonan natin. At kahit itong karanasan na ito, nauunawaan natin ang pakiramdam ng pamilya na naulila, masakit ang paghihiwalay, ngunit ang kamatayan ni nanay ay hindi kalugihan sa atin kung maaaring gamitin ng Panginoon ang karanasan na ito upang maaaring dumating siya sa kinaroroonan natin. Baka sakali na nakikita ng Diyos ang kalagayan ng ating mga puso na malayo tayo sa Kanya, ngunit nagpapasalamat tayo na dumating siya sa kinaroroonan natin. Hindi siya umiwas kagaya ng saserdote na yaon at ang Levita na yaon at pumaroon sila doon sa kabila ng daan, kundi lumapit siya at dumating siya sa kinaroroonan niya. At gustong-gusto ko ang ginawa ng Samaritano na ito.
na nagdalang habag, tinalian niya ang kanyang mga sugat at binuhusan niya ng langis at ng alak. Isinakay niya sa kanyang sariling hayop at dinala sa bahay tuluyan at siya ay inalagaan. At kinabukasan, hindi nagtapos doon sa mga bagay na kanyang ginawa, na pagkatapos na mailagay niya sa bahay tuluyan ay nilisan siya. Hindi, kundi sinabi dito, at nang kinabukasan. Ibig sabihin na hindi niya iniwan ang tao na yaon sa gabi, sa panahon ng kadiliman. At nagpapasalamat tayo na ganoon din naman ang Diyos sa ating mga buhay. Kahit sa panahon na tayo ay dumadaan sa madilim na karanasan, malayo sa Diyos, ngunit hindi niya tayo iniiwanan sa panahon ng mga madilim na karanasan. At naway tulungan tayo ng Diyos na ang mga bagay na ito ang maaaring makapagbigay ng kaaliwan sa atin. Nagpapasalamat tayo dahil sa binago ng Diyos ang daan na tinatahak ni Nanay. Kagaya ng pagtulong ng Diyos sa atin na binago niya ang daan na ating tinatahak. Mayroong isang bersikulo sa Proverbio na sabi doon na mayroong mga daan na tila matuwid sa paningin ng mga tao, ngunit ang dulo noon ay kamatayan. At yaon ang patutunguhan natin, maliban kung ang Diyos binago niya ang daan na ating nilalakaran. At naway tulungan tayo ng Diyos, kagaya ng layunin ni Nanay. Lagi binanggit niya sa mga pulong ang kanyang pagnanais na sumunod sa makipot na daan. Noong una, maaari nating sabihin, lumalakad siya sa malapad, maluwang na daan. Ngunit natuto siya na tumalima sa pag-aakay ng Diyos. Binago ng Diyos ang daan na kanyang nilalakaran. At sana'y tulungan tayo ng Diyos upang ang pagbabago na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay ay maaari din niyang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat. Awitin na pero 41 sa katapusan bago manalangin si Joseph. 41. Habang araw Ay lumilipad at ang buhay ay lumilipas, tayo'y makinig sa mga payo ng mahiliging magliligtas. Kung batid lang at wakas ng buhay, gagawin natin ang kalooban niya at hindi natin hahamakin ang laan niyang timpala. Bawat hakbang ay maglalapit sa atin sa dulo ng lakbayin. ito'y Paalala sa ating kabilang buhay tutunguhin. Kung batid lang ang wakas ng buhay, gagawin natin ang kalooban niya